ano na lang sir, to all media, upo po tayo. To our friends po from the media, we may request you to please occupy the seats in front. Meron pa po dito. Meron pa po dito sa harap. While waiting for our live streaming, pwede pa po maupo dito yung iba. Some of the cameramen also may want to occupy itong ating center aisle. Later on po, yung mga kaibigan natin from the media who would be asking, pwede po kayong pumunta na lang dito sa microphone. And then you may please identify yourselves po and the media outfit that you belong to. And then you may direct your questions po to our principals. Teka lang. Sige lang. Sir, okay na. Why? Wait lang sir, lalagay lang. Okay. Sir, okay na. Good afternoon, everyone. Welcome to the press briefing of the 2025 first quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Welcome po to our principals, headed by, of course, our Executive Director of the NDRIMC, Yusek Ariel F. Nepomuceno, together with Yusek Diana Rose Cahipe for disaster response of the NDRIMC. We have Director Teresito Bocalcol of FIVOX, and then we also have from the OCD, Calabarzon region, we have RD Carlos Eduardo E. Alvarez. And of course, we have from the Santa Rosa City Government. To start off, may we call on po Mayor Arlene Arcillas to give us a brief opening message. All right, thank you very much, Ariel, and to everyone. Hello, Santa Rosa. Welcome to the city of Santa Rosa. And to our principals, of course, Director Bacolcol, Yusek Cahipe, Yusek Nepomuceno, of course, RD Carlos Alvarez. Thank you very much for making Santa Rosa a part of our first quarter national simultaneous earthquake drill. And we welcome you all here. As far as you know, ongoing po, no? Ang scenarios natin. And we'll be going back again to view it. And again, thank you for the opportunity for Santa Rosa to be the venue of our NSED. Thank you very much, ma'am, at maraming salamat din po sa pagtanggap sa amin. Sir, you may want to say something? Yeah. Magandang hapon sa ating lahat. Una-una, salamat sa pamunuan ng Santa Rosa City sa pamumuno ni Mayor Arlene Arcillas at sa ating mga kasamahan sa media. Kailangan namin ng tulong ninyo dahil ang usaping paghahanda sa malaking lindol ay kailangan natin pagtulong-tulungan at iangat pa yung kaalaman ng ating mga kababayan. Dahil sinasabi nga natin, ang lindol ay biglaan. Kaya ang susi dito ay yung maging handa lahat. Sa kasalukuyan, ang nakikita natin dito, of course, aside from the press conference at yung nakikita nating exercises doon sa video kanina, ang sinasanay natin ngayon ay yung kakayanan ng ating national government at local government na sabay-sabay gumalaw bilang pagtugon doon sa nangyari o mangyayaring malaking lindol. Ang ibig sabihin, sa ngayon naman, meron tayong malawakan at malaking pagtugon sa mga uniform services. Ang AFP, Army, Navy, Air Force, including even the Marines, Coast Guard, National Police, and of course, ang Bureau of Fire. Pag nagkaroon talaga ng lindol, meron niyang kanya-kanyang oplan na integrated bilang pagtugon doon sa mga nangangailangan ng tulong kapag nangyari yan. At meron ding mga probinsya na nakatalaga upang siya maging kapartner na tutugon naman doon sa mga naapektuhan ng mga probinsya. Halimbawa, dito sa Laguna o ang kabuuan ng Region 4A, ang tutulong dito kagad ang Region 4B. Sa NCR, hinati-hati natin yan. Meron mga galing sa ibang regions. Even from Regions 1, 2, and 3, pinagsama-sama na natin yan. Sabay-sabayan. So sa bawat earthquake drill natin, hindi natin sinasanay lang ang duck, cover, and hold. Sinasanay yan ang ating mga mamamayan upang makaligtas sa unang mga minuto ng lindol. At yung pagtugon sa ating mga mamamayan, meron tayong mga existing operational plans. Kompleto naman yan. At tinitingnan din natin ngayon ay yung kakayanan ng ating mga pinuno, kung tayo ba ay talagang makakapag-usap-usap pa
ang national government agencies among each other at yung mga nasa local government units, aside from among themselves, makakausap ba namin sila? Tinitingnan natin yung kakayanan natin na magkausap-usap habang tumutugon doon sa malaking lindol. Thank you very much, sir. And with that po, may we request from our friends from the media. We have, I believe we have from the national media, we have from the regional and the local media. So kung sino po ang magtatanong, you may please identify yourselves and use this microphone. Sir, I believe you are the first one to ask po. Good afternoon, sir. Arman Cambe from DWIZ Radio. Kay Sir Carlos, sir. Okay. Sir Carlos, last November, yung bagyong Christine, how many hundreds of lives have been lost? Now, if this big one will really exist, how prepared your office to assist the thousands of lives of people that will be affected? Thank you, sir, for that question. Of course, yung sa Bagong Christine is a different calamity. This one, as what Yusek Nepomuceno was saying kanina on stage, that this could be an instant 30,000 lives, 30 to 50,000 lives. And of course, this is why we have this simultaneous earthquake drill that we conduct 4 times a year. And even though hindi po kami ang host ng NCED, we still do the drill ourselves. So we practice. Ang importante po dito talaga is communication. So we can say we can never expect what to happen, but coming from our office, from the best of our abilities, yes, we practice and tinututukan po namin tong exercise na in case this earthquake happens, ang Office of Civil Defense po ay nandito po talaga and ready to help the region down to the municipality level. Okay. Follow-up question, sir. Sir, sa inyo po, kay sir, ano po? Sir, ang Pilipinas po ay napaka-left and right ang issue ng low quality ng mga structures natin, mga buildings. At hindi po naman naliliyam sa inyo. No? Katulad po na nangyari sa yung tulay sa Isabela. Now, if this big one will happen, and there will be an extreme numbers of people that have been lost, how will you face this particular scenario? Sagutin ko po muna yung una nyo nabanggit kanina para kay RD Carlos. Nung kasagsagan ng bagyong Christine, more than 260 ang ating casualties. Nalungkot po tayo dyan. Ito naman sa big one, malaking lindol, kagaya na nabanggit ko kanina, dalawa ho yung atin dapat gawin talaga. Unang-una, yung binanggit natin na engineering solutions. Kahit gaano tayong kabilis tumakbo o gaano kaganda yung ating duct cover and hold, kapag yung struktura na kung saan kayo doon ay nakatira o sa building kung saan kayo ay doon nagtatrabaho, delikado yan kung yan mismo ang guguho. Kaya unang-una talaga solusyon dito sa paghahanda, hindi po yung duct cover and hold. Ang unang hakbang ay siguraduhin nating lahat. Muli, nakikiusap tayo sa mga kasamahan natin sa local government units. Sila yung unang-una nating inaasahan na ipagpatuloy nila ang paghihigpit sa pagbibigay ng building permit at occupancy permit. Ibig sabihin, yung ipinasok na plano, yung ba talaga ang inapruban at yun ba talaga ang ginawa. At yung gumawa ng plano, bantayan nila yung plano habang ginagawa yon. Yun po nangyari sa tulay. Nakita ko po yung mga nasa news. Binabanggit po ng engineer yung plano niya ay iba. At dapat bantayan ng gumawa ng plano yung pagsasagawa nung ginawang istruktura. Kasi baby mo po yung plano, di po ba? Ina-emphasize ko po, yung engineering solutions ang unang solusyon. Isama na rin po natin dyan na kung saan dapat walang istruktura, huwag tayo magtayo doon. Kung makikita ninyo, doon sa nangyaring Christine, balikan po natin yung tanong ninyo, makikita ninyo, pag ginamit natin ang mapa na ginawa ng MGP, scientific data yan, makikita ninyo doon na nasa kulay pulang bahagi
yung mga gumuhong lugar. Ang ibig sabihin nun, in the first place, dapat walang mga nakatira doon. Balikan din po natin mga nasa Bulkan ngayon. In the first place, yung tinatawag na permanent danger zones, dapat walang nakatira doon sa 4-kilometer permanent danger zone. Kahit ito'y pagtulong-tulungan natin, sapat ang ating batas. Sapat ang mga impormasyon na dapat nating sundin. Ang NGB, napakaganda ng ginawa nilang trabaho. Ang PBOLS, napakaganda ng ginawa nilang impormasyon. Ang kailangan nating gawin, sundin yung mga inilagay sa mga batas o panuntunan natin. Una po yon, disiplina, pagtulong-tulungan natin yan, at engineering solutions, matibay na struktura. Yung duck cover and hold, yan lang yung inyong kailangan upang makaligtas sa unang mga minuto ng pagyanig ng malakas na lindol. Upang pag may bumagsak, hindi kayo matamaan sa leeg o sa ulo, at kung meron namang ma-out of balance kayo, yun yung magpe-prevent na ma-out of balance kayo. Kasi pag gumulong-gulong kayo, wala na kayong control. At kailangan gawin yung duck cover and hold. So ngayon, sa katunungan po ninyo, kung mayroong napakaraming mamamatay, sa projections po na ginawa ng 2004 po yan, sir. Ibig sabihin, that's around 20 years ago. Di po ba? Mas marami na ngayon tayong struktura. Mas marami na tayong populasyon. Ibig sabihin, pag in-update yon, baka, dalawa lang yan, maaaring bumaba yung mga projected na mamamatay, subalit maaari rin tumaas. Kaya kailangan natin mag-inventaryo. Subalit kung gagamitin po natin yun, sang-ayon sa ginawa nilang pag-aaral, around 30,000 plus up to 52,000 plus na mga individuals, mga kababayan natin, na mga residente ng Greater Metro Manila area, hindi lang NCR ang maaring mamatay kagad. Mabigat po yon. At mahigit sa 160,000 individuals ang malubhang masusugatan. Mabigat po yon. At yung mga struktura, eskwelahan, mga tulay, at mismo mga ospital, yan ba ay handa? Kaya nananawagan po din po tayo, nabanggit nga kanina, building administrators ng lahat ng gusali sa atin, tingnan na natin, huwag na natin asahan lang national government. Ito ay kaligtasan natin lahat. Kahit araw-araw tayo magsisihan kasalanan ng local government, national government, yung mga may-ari ng bahay, may-ari ng gusali, kayo rin naman ang maliligtas o hindi maliligtas. Tingnan nyo na rin, kumuha kayo ng engineer, yung building inventory, yung structural integrity audit, gawin na ninyo. May panahon pa upang malaman natin kung yung struktura ninyo ay matibay. Di po ba? Ngayon, kaya ba natin tugunan yung napakaraming nasaktan at yung napakaraming mamatay? Ang sistema po natin, meron po tayong tinatawag na management of the dead. Masamang pakinggan, ibig sabihin, yan yung mga tutugon doon sa mga namatay at nasugatan. Yan po ay nasa balikat ng DILG. Meron po silang offline ligtas, maganda naman po yun, subalit tanggapin na natin. Napakalaking pagsubok po niyan. Yung COVID, nakita naman po natin. Lahat tayo rito, sigurado ako, meron tayong kaibigan, kamag-anak, na kundi tinamaan ng COVID, namatay. Ito rin po, ganyan din po yan. Mabigat po yan. Pagtulong-tulungan nun natin yan. Local government units, national government units, at yung mga mismo mga mamamayan, kailangan iligtas po natin sarili natin. Mabigat po yun. Gagawin po natin lahat ng magagawa po natin. Subalit napakalaking pagsubok po yun. Kaya po tayo ay naghahabol. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, sir. For our friends of the hallway, may we request everyone for the interest of being audible. Silence, please. All right, for the next question, Sir Dan. Good afternoon po kay Yusek. Since nagkaroon po tayo ng mga DRRMs nationwide naman lahat ng LGUs, paano niyo po marirate ngayon yung readiness talaga ng mga DRRMs natin? Una-una po yung sa mismong particular na drill natin ngayong araw. Actually, kahapon pa tayo nagsimula. Yung mas formal at mas scientific evaluation, bukas po yung aming yung pinaka-debrief po dyan, yung evaluation. Subalit sa kabuuan ng paghahanda ng ating mga kasamaan sa local government units, meron din po tayong ginagawa na regular or annual yung gawad kalasag. Yan po ay sukatan
kung yung ating mga, by the way, ang Santa Rosa awardee, yan ay merong mga parameters na ginawa tayo upang malaman natin kung gano'ng kahanda sa pagtugon ng ating mga local government units. Yan ay isang paraan lamang. At ang ginagawa rin natin ngayon, gumagawa tayo ng mga programa upang masigurado pa. Kasi dun sa Gawad Kalasag, yung parameters niya nakafocus dun sa tinatawag nating incident management. Kaya ba talaga nating magkaroon ng command and control during the actual calamity at yung immediate response. Okay. Titingnan natin ngayon, halimbawa, meron bang sapat na mga collapse structure equipment ang ating mga LGUs? Yung mga barena, etc. No? Sapat ba yan? Meron ba tayong mga skilled rescuers? So tinitignan na rin ho natin yan. Ang magandang balita naman, ang Bureau of Fire, ang BFP natin, marami tayong mga tauhan. Subalit sinisigurado rin natin na talaga nakakapag-usap-usap yan. Ang good news naman, sa pag-ikot-ikot namin sa mga regional offices ng BFPs, maganda ang kanilang kakayanan. Kaya lang, bibilangin natin, sapat ba ito? Ang sagot naman kung sila-sila lang, hindi eh. Kaya't gumawa tayo ng mga pairing. Hindi lang yung isang city or isang probinsya tutugon sa isang city. Hindi. 3 probinsya tutugon sa isang syudad. Kasi maring ito rin, hindi makagalaw, hindi makadaan sa kalye. Ang na-identify naman natin dun sa ating Oplan Yakal at Oplan Ligtas ng pamahalaan, meron mga specific staging areas, specific command areas kung saan mula sa national government tutugon yan papunta dun sa mga naapektuhan. In this case, Greater Metro Manila area. Meron pong plano na yon. Ang kailangan lang paghandaan at gawin talaga yung plano, maging muscle memory. Alam mo naman sa Pilipinas, every 3 years may election. Baka mamaya iba na yung kausap natin. Kaya regularly, lagi tayo nag-uusap-usap, nagpa-practice. Even in the uniform services, every now and then, napapalitan ng commanders. So kaya kailangan regular ang pagsasanay, regular ang pag-uusap-usap, checking of the equipment, checking of the communications capabilities, establishment of the command and control capability, both of the national government, the local governments, government units, and the private sector. Thank you, Yusek. Follow-up question po kay Mayor Arlene. Ayan, medyo similar question, Mayor. Ang Santa Rosa, isa tayo siguro sa mga high-tech, mga command centers na Santa Rosa. And any plans po na to improve pa yung ating DRRM capabilities? Anong plans po? Of course, we put a lot of budget. Alam niya yan, Daniel. We put a lot of budget in our disaster risk reduction management programs natin. Right now, we have like almost 350 million for that alone. And then yung QRF natin is around 94 million. Ano? And you know also that we've been buying equipments, no? Aside from yung, I'm sure a lot of you have seen our state-of-the-art Central Command Center with additional CCTVs pa all over, no? May mga ano doon kasi, may system tayo doon na pag merong emergency, may mag-a-alarm 'yon, no? Not only for flooding but also for earthquakes, no, yung movement. But we've been buying a lot. We're you know, even with peace and order, ano, we just bought the robot, no, na makakatulong din sa atin yan, for the search as well as the bomb detonation. And of course, meron na rin kaming facial recognition. So we will improve it still. But you know that yung equipments namin ay medyo marami na rin. No, we will maintain those equipments. We will buy more state-of-the-art equipments, most especially with regards, pero very basic, very basic. Aside from the may training kami, inuna namin syempre mga City Hall employees. No, first and foremost, yung mga City Hall employees natin ang tutulong. No, kasi sila yung pwede natin mag-gather kaagad. Aside from our team na responders, regular ang ating mga seminars dyan. Even yung mga private companies, you saw how Enchanted Kingdom are doing during these scenarios, these incidents, coordinated yan sa atin. And most of the companies natin may training
tinitrain din po ng aming mga personnel and CDRRM responders natin. Regular yan, every year yan. And then, meron din tayong dito, very basic in the city government, per office po, so they should have evacuated when we, the alarm, per office, merong isang officer ang tawag namin, na sila yung in charge, no? And we just distributed mga, very basic, mga helmet, hard hats. Everyone yan, lahat po ng namin. Empleyado, meron na yung hard hat. And even the schools po. Lahat yan. We will improve more. We're buying a lot. Even yung alam natin na right now, hindi kailangan, but we foresee other gamit, use of those equipments. We're buying those. Yes. We will improve more. Kung may improve pa, pero definitely there's always room for improvement. But then sabi nga po nila, medyo mahirap to. Even the Christine, we're very equipped, very ready. No? And one of the ng Santa Rosa is walang casualty. No? Yun ang record natin kapag ka may calamity. Ang earthquake medyo mahirap kasi sabay-sabay. No? And communications, we're getting ready for that. Alam natin mapuputol, but we're already equipped with Hytera satellite mga phones po natin, distributed sa ating mga responders. Basic things na alam natin makakatulong, inuuna syempre natin. But the more sophisticated ones, we're also eyeing to buy more. Thank you. Thank you, Mayor. Hi po, good afternoon po. Robert Mike, GMA News. Kay Sir Bacolcol, sir. Sir, sinasabi na wala pa tayong equipment o makinarya para malaman talaga kung kailan yung sinasabing the big one. Pero based sa experience ng PBOX o sa pag-aaral ng PBOX, ito bang mga sunod-sunod na mga nakaraang paglindol, masasabi ba natin na malapit na nga ba talaga? Kahit hindi natin may bigay specific date. Kasi ang gusto natin, yung awareness ng mga tao na hindi parang hayahay lang. Sir. Okay, so when we talk about the big one coming from the West Valley Fault, it's magnitude 7.2, based on our study, nagre-recur every 400 to 600 years. And the last time it moved was in 1658. Now, if we consider just the lower limit, which is 400 years, wag muna natin isipin yung 600 years, 400 years muna, that would be 2058. But it doesn't mean that by 2058 mangyari yan. It could be earlier or it could be later. Or it could even be on the 600-year limit. Kasi range yan between 400 to 600 years. Kapag nangyari yan in the 600-year upper limit, that would be 200 years from now. So, but it doesn't mean na hindi tayo mag-prepare. If it will happen 600 years from now, nobody knows. But we really have to prepare. And kung hindi man siya mangyari on the lower limit, at least we can pass down the information to the next generation. Opo. Siguro po sa panahon niyo, kabisado na ng mga tao yung dapat gawin. That's right, that's right. Kay Ma'am Kahipe po sa DSWD. Ma'am, gaano kahalaga ba yung go bag sa ating mga mamamayan, yung go bag na pwedeng ibigay ng gobyerno ng DSWD instead na siguro kung ako DSWD, mga 5 kilong bigas tapos go bag yung iba para meron sila kasi mahirap naman mag-survive ng lahat ay biktima. Thank you po. Yes. Sir, thank you for that input. Of course, we can consider that. But the thing is, of course, ang go bag po very important because if something happens, it's beside you. Kasi sa mga opisina po namin, we have that because it has the protection or kung tamaan ka at mabagsakan, we have the vessels inside. But what I would like to reiterate is more than aside from sa paghahanda po na ginagawa ng mga national governments, ng ating gobyerno, I think the responsibility of each one of us, like for example, like now, earthquake, of course, science can somehow compute. But if it happens like now, halimbawa ngayon, lumindol na ngayon na yun, alam ba natin kung saan ang exit? That very basic thing is what we would like to reiterate to people. Ang mga anak natin ngayon nasa eskwelahan, naturuan po ba natin sila kung ano ang gagawin? Tayo ngayon,
which is why it was very important that Yusek Nepomuceno kanina would say, like in any gathering, they would orient. Kasi bago lahat tayo sa isang lugar, orientation, saan ba tayo dadaan? Because knowledge is something that each one of us dapat meron because that would save us. After us, our loved ones. After our loved ones, yung mga kasama nila. And then after that, yung mga taong tinuturuan po natin. But it always has to begin with us. Because if we save us, kahit papano, yung response na gagawin po ng gobyerno, it will be focused on those na talagang tinamaan na lang. But if people, they die because they do not know what to do, then that is very sad. So, yung trabaho po ng gobyerno, we are really trying our best, not individually, but as a council, from the national to the local government, we are trying our best na gumawa po ng mga protocols. We are trying our best na ginagawa po natin itong mga earthquake drills para masanay po tayo. But then again, I would like to reiterate to each one of us that the responsibility to save us starts with us, with the knowledge on how we can do this po. And we orient our children because the children, napakahalaga nila, mga anak natin yan. So dapat pati sila, tinuturuan natin sila. Inside our homes, we have to orient also. So if we do that, if all of the people that can hear this, they do their share, and then the government is ready to respond, then kahit papano po, hindi ganon kapangit ang magiging resulta ng an earthquake, the one that we call the big one, sir. Yeah. Alright po. Pero ma'am, pahabol na lang. Strategy po natin doon sa ating mga kababayan na yung talagang nasa laylayan, yung walang oras para paano ipupush ng gobyerno sila. Yung mga nasa laylayan kasi po, yung iba pwedeng mag-aral, pwedeng pag-aralan, pero yung iba, yung kalamunan ng sikmura ang iniintindi. Paano, di ba sa pagbagyo may force evacuation, paano natin sila mag-person na kailangan maging knowledgeable kayo, maging alert kayo? The uniqueness of an earthquake is that most of the time we are not really aware na nandyan na siya. Unlike typhoons, of course, alam natin na papasok na siya sa Philippine Area of Responsibility. With regards to the provision of like food, non-food items, hindi lang yan po pinaghahandaan ng national government like the Department of Social Welfare and Development. Of course, even po sa mga, the local government also prepares for that. But the thing is, sir, yung paghahanda po na ginagawa, pinag-uusapan namin lagi yan. Kahit anong ganda ng pagpaplano po natin, if it's just in the papers or only a few of us would know it, how efficient can it be really? So we are trying our best na lahat po ng pagpaplano na to i-involve ng pababa. That is what we have been discussing kanina ni Yusek with the enhancement of the contingency plan for the big one na ibababa po natin hanggang sa komunidad, so that we reach everybody, sir. And of course, napakalaking tulong po ng social media in this information campaign. So, thank you for that question, Thank you, sir. ma'am. Salamat Yes, sir. po, sir. Thank you. Dagdagan ko yung ano lang. Maganda ho yung tanong ninyo eh. Alam ninyo, base sa survey last year, para March of last year, tinanong ang mga Pilipino, alin ba yung pinaka-importante o pinibigyan nila ng halaga sa buhay? Sa 10 bagay, tama yung sinabi niyo eh. Understandably, doon sa unang tatlo, yung pagtaas ng presyo, inflation. Pangalawa, trabaho. Pangatlo, hanap buhay. Sa bandang gitna, kriminalidad. West Philippine Sea, nandun nga eh. Bandang dulo lang po ang preparasyon sa mga kalamidad. At dulo rin kasama ang mga epekto sa kanila ng climate change. Ang ibig sabihin, nakikipag-agawan po tayo kahit napakahalaga ng usaping kaligtasan sa kalamidad ng lindol, yung mismong prioridad ng ating mga kababayan, nasa dulo po ito. Kaya again, sa tulungan ng lahat, lalo na ng media, paano natin iaangat yung usapin na to na mabigyan ng sapat na pagpapahalaga ng lahat. Lalong-lalo na nung tinatawag nyo nga pong nasa mga laylayan na. Sila nga po yung tinatawag na madodobling biktima. Hirap na sa buhay, pag may kalamidad pa, dobleng tama sa kanila. Di po ba? Yun yung po yung sinasabi ninyo. Naranasan po namin yan
tuwing may bagyo, pag maganda naman po ang bahay ninyo, hindi naman po nawawasak, di ba? Ang unang nawawasak, yung mga mahihina ang pagkakagawa ng bahay at yung mga materyales, mahina. Ganon din po pagdating ng lindol. Mapapansin ninyo doon sa mga tinatawag nating informal settlers, hindi naman po kukuha yan ng arkitekto at na mahal na serbisyo ng engineers. Magkukuya-kuya, paano ba gawin yan? Di po ba? Kanya-kanyang angat ng hollow blocks. Mapapansin nyo, may hanggang third floor. Doon sa ginawang pag-aaral ng PBOLS, again, 20 years ago, more than 2 million structures can be adversely affected. Napakarami po nyo. Bilangin ninyo, 2 million structures. 2 tao na lang nasa loob. Alam naman natin hindi ganon. Normal nga pag sa mga kababayan natin nasa mahirap na katayuan, 5, 6, 10 sa loob ng isang bahay, di po ba? So, imagine natin, napakabigat po noon. Ngayon lang, gusto ko lang dagdagan sinabi ni Yusek Dayan. Pagdating sa Go Bags, tama po yan. Natutuwa kami dito sa Santa Rosa, meron pa silang hard hat provided by the LGU. Sana po pagtulong-tulungan natin. Ang bansa natin, hindi tayo mayamang bansa. Sana kaya natin bukas issue lahat ng hard hat, Go Bags, vest para sa ating mga kabataan man lang. Subalit di po natin kaya yan sa ngayon. Nabalitaan nyo naman last year, kinapos nga po yung budget natin sa NDRRMC. Maniwala po kayo, hindi na ho kami makatulog ng mga bandang November, December. Umaasa na lang kami na sana, at alam naman natin, hindi tayo pababayaan ni Pangulong Bongbong sa presidential funds na kung kinakailangan pa. Subalit kinapos na po tayo. Hindi po yan sikreto. Kaya't yung Go Bags, hard hat, nakikipagtulungan tayo sa LGU, sana tulungan nila ang national government. Ayoko pong invento yung sagot na bukas i-issue natin yan. Hindi po worried nga po tayo, kulang ang budget. Hindi po ako nagre-reklamo, nire-report ko lang Last year, kinulang na po tayo ng budget. Nagkaroon tayo ng sunod-sunod na bagyo mula Christine, Leon, hanggang Pipito. Tanong, nag-increase po ba budget natin ngayon, taon na to? Hindi po. So nagdadasal po tayong maigi, lalo na kami, na sana ay huwag madagdagan ng kalamidad, sana ay mabawasan pa. Sana itong big one na to ay huwag mangyari. So yun po ang katotohanan. Kaya kailangan po ng tulong ng LGUs, ng private sector. Marami po tayong mga kasama sa private sector. Yung hindi po kayang gawin ng pamahalaan sa ngayon, kung pwede, pagtulong-tulungan po natin. Magandang hapon, sir. Parang tanong ko po, Roy Tumandaw from Manila Standard para kay Director Bacolcol, sir. Sir, yung ating pong mga kababayan ay nagsasabi na gaano po yung accuracy ng ating mga gamit sa monitor nitong mga lindol? Kasi okay po ba na itong mga gamit natin accurate? At ilan po sa Laguna na apektado ng fault line? Meron po ba kayong record dito? Okay, sa Laguna, San Pedro, Santa Rosa, Binyan, Carmona, and San Pedro, Binyan, Santa Rosa, and meron pa Cabuyao, that's right, Cabuyao. Sila yung transected by the active fault. And, but if you want to really know kung ano yung mga structures transected by the fault, pwede po natin tingnan sa Hazard Hunter PH. You can clearly see ano yung mga buildings transected by the fault. Kay Yusek po. Sir, lagi po natin sinasabi yung... Sandali, okay lang po ba? Okay, sir. Idagdagan ko yung sagot. Kasi para lang makorek natin, baka yung mga kababayan natin iniisip kung sino lang nasa fault line o fault system, sila lang delikado, Hindi, Tandaan po natin, yung pinakita natin kanina, yung nangyaring kasiguran o yung nangyari sa Nueva Ecija ang pinakalindol, tingnan niyo po yung impact sa Baguio. So, hindi po yung nasa fault system lang ang delikado. Pag umalag po yan, halos buong, yun nga po yung pinag-usapan natin, Greater Metro Manila area. Yun po, gusto lang i-clarify po yun. Para lahat tayo maganda. Baka kasing iba sabihin, malayo naman, 4 kilometers away kami sa fault system. Safe ako.
hindi ako dadaan dyan anytime. So hindi po ganon. Kahit malayo kayo, basta gumalaw, halos kalahati po ng Luzon yung pinag-uusapan natin sa ganong kalakas na pagyanig po dahil sa lindol. Ha? Kaya po, awardee, ang Santa Rosa ay handang-handa po lagi eh. Advance na kagad ang Santa Rosa. Sir, ito po yung second question ko, sir. Marami po tayong building na pinapatayo ngayon sa Manila, yung mga dadaanan na itong the big one. Ano po, dumadaan po ba sa opisina nyo na pigilan sila? Talagang naglalakihan po yung ating mga building dyan. Di sila natatakot kung anong mangyayari? LGUs po talaga yun. Kahit nabanggit ko nga ho kanina, yung engineering solutions, yung paghihigpit at siguradong pagsunod doon sa safety provisions of the building code, yan po ang pagkuha ng permit ay nasa local government unit po yon. Kaya nananawagan nga po tayo sa ating mga kababayan, pag naghihigpit po ang City Hall, wag na ho nating piliting mag-shortcut kasi ang mapapahamak sila din o yung kanilang mga mahal sa buhay. So nasa local government units po yan. Ang role naman ng national government po, lalong-lalo na ng PBOLCS, ng DENR, ay yung pag-identify kung saan po ang landslide-prone areas, surge-prone areas, tsunami-prone areas, na dapat i-consider po yan o bigyan po yan ng halaga ng mga nagbibigay ng approval ng City Hall. Yung po yung tulungan po dyan. Thank you, sir. Okay. Hello po, good afternoon. Chris Andreda po from Philippine Information Agency. So to Director Bacolcol po. So you've mentioned, Director, about the earthquake and volcanic hazard map. So how do we enjoin our LGUs and even our public to make use and utilize those tools for their planning and then for their decision making? Okay, before, kapag nagpapatayo ng building, i-require ng mga LGUs to get certification from our office. So basically, ang utilization niya, the impetus for the public to use the hazard maps would come from the LGUs. Sila yung magre-require sa mga LGUs, sa mga mag-apply for building permits, for example, to secure a certification from FIVOX, but they don't have to go to FIVOX anymore. Pwede na nilang i-click doon sa website. Automatic na yan, it will give you the certification. And yun yung ipapakita lang sa LGU for the building permit. Okay po. So as a testimonial po to Mayor, so ano po yung process natin when it comes to that dito po sa Santa Rosa? So how do we make use of those tools din po dito sa city? We have access naman doon, ano. It was given to us, the hard copy. Actually, meron kami noon, at saka yan, we can get it online, no? Yung map na yon. So we know kung ano yung mga hazard areas natin. Yung sinasabi ng Santa Rosa part, don't worry. Alam namin kung saan tumatagos yung fault line na yon. So, talagang wala pong establishments na pinapalagay kami doon. And the process is the normal one, no? Kasi you go through the land use muna, yung CLUP, yung kung saan, anong pwedeng itayo doon sa area na yon, and then engineer, and yung plano, sasubmit sa amin, engineer, and then yun ang very strict sa amin, yung sinasabing engineering interventions na ni solutions ni USEC, ay yung Office of the Building Official natin. Sila yung nag-check, tapos kung ano yung, depende yan kung ilang floors, and we have the soil test as well, nila-require namin yon. So, very strict din naman kami doon. Of course, may iwasan maraming umaapila sometimes, no? But then again, we tell them the precaution. Tsaka hindi talaga namin bibigyan. May mga warnings yon, pag biglang tinayo, tapos hindi pwede or walang permit. We're very strict on that. No? At ang isa pa is yung on the ground, yung awareness talaga ng tao. Yung awareness ng tao, sinasabi sa mga laylayan, very crucial po ang role ng barangays dito. We also have the barangay disaster risk reduction, di ba? Offices, so coordinated po yan. So, kung tungkol naman dun sa mga nasa laylayan, we have to make them aware of those kinds of calamities, anong gagawin. Meron na rin tayong established po na mga safe evacuation spaces. No, ginagawa natin yon. But then again, with regards to permit, we check po
kung anong pwedeng ilagay doon. Oo. Because we do the land use sa mga areas na yon. We're very strict on that. And I'm telling, ang OBO po namin is quite really very strict on that. Dahil, at in-explain naman namin bakit kailangan. Okay? Even po yung, and we have the inspection team na nag-iikot, no? Kasama dyan yung engineering OBO natin. Kaya minsan may magsasabi na, Mayor, pinapatigil yung construction. Kasi wala naman kayong permit. Especially, ang very dyan, common, is yung nagdadagdag ng floors. Yes. Tapos sasabihin namin, your area is not for 3 floors. Ganito lang yan. Kayo yung lulubog dyan. Opo. The normal given, basic ones. Yes po. So given, Mayor, na very scientific po yung mga terms, lalo na po kapag may mga hazard, so how do we effectively explain po yun doon sa ating mga nasa laylayan po? Kasi syempre, kung very technical, very scientific, minsan challenging. Alam mo ngayon, sabi nga kanina, yung social media, very scientific na rin yung alam nila. No? At saka yung mga nakikita nila ng mga pangyayari. Everyone, yun naman, I'm very happy. Almost all has cell phones. Totoo naman po yan. But then, ang nag-explain po yung mga barangay. And, well, I'm very lucky. Medyo mababait po yung taga Santa Rosa. No? Even during calamities, no, may mga ilan dyan na ayaw mag-evacuate, pero later on tatawag sa'yo, they recognize na rin the efforts and they recognize yung danger din namin. With continuous information dissemination, makukuha natin yan. Okay. Thank you po. Yusek, magandang hapon po, si Emera Puentes from PTV4. For Yusek Diana, usually po kapag nagkakaroon ng mga bagyo, diba, nagkakaroon po tayo ng mga challenges sa pagdadala ng mga relief goods dahil nga sa mga nasirang tulay, sa malalim na baha. How are we prepared po, especially sa kung lindol yung mangyari, na alam nating mas magiging malala yung epekto? Sir, the preparation of the DSWD when it comes, of course, not just with the earthquake that you've just mentioned, with any possible disaster that can happen in an area, we, under the instruction and the guidance of Secretary Rex Gatchalian po, the prepositioning of our food and non-food items are not just about the numbers. It's also on the strategic propositioning of this stockpiling. I'm happy to inform everybody that as of today, kung tatanungin niyo po gaano kahanda ba ang DSWD when it comes to the provision of food and non-food items, well, for the family food packs alone, we have 2.5 million all over the Philippines. Para kung sakaling magkaroon po ng pangangailangan ng augmentation in an area, even before a disaster hits or even a typhoon, before a typhoon hits, nandun na po tayo at pwede nang tumulong sa local government unit. This is one thing na not just the DSWD actually is doing, but together with the other council members, we see to it that there is already the preparedness measures in place in any area of the Philippines, sir. Alright, thank you, Yusek. Salamat po. Good afternoon, sir. Yes, sir. Para po sa inyo, Sir Yusek Ariel. Sir, I'm Joel Kabaktulan of Ronda Balita. So, sa ngayon kasi, sir, ang Manila ay tuloy-tuloy po ang pagtambak or ang tuloy-tuloy na dredging sa dagat, no? Yan sa Manila Bay. So, is it safe, sir, na magtayo ng mga high-rise buildings and then is it monitored by your office sa mga buildings na mga itatayo dyan since ito po ay dagat at lambot po ng nasa ilalim po dito? Ganito po yan. As long as they follow the design as approved by the LGU, safe naman po yung as long as aprobado po yung design po nung kanilang struktura. Pero yung kabuuan naman po ng mga, if you're referring po dun sa reclaimed area, meron din po yung ginawa ang DNR na mga regulations or standards. As long as sinunod po yon, safe naman po yon. Subalit of course may mga differences dun sa pananaw kung talaga ba safe o hindi. Di po ba? May debate po dyan eh. Sa pamahalaan po, ang position po natin dyan, as long as they follow the standards set by the DNR, for example, and then the LGUs, safe naman po yon. Basta sinunod po, ha? Basta sinunod. Ngayon,
kung kami po ay dumadaan po sa amin yon, hindi po. Subalit, miyembro po kami sa ngayon, nung tinatawag nga po na halimbawa sa ibang mga lugar, yung PAMBI, yan po ay concern po yan doon eh. Yan ay under sa DNR. Tinitingnan po doon, pero ano lang po kami doon, support agency lang kami doon. Kung meron kaming sa intereso namin, paano po namin masisigurado na yung mga proyekto ay hindi magdudulot ng paglala ng mga kalamidad na hindi naman natin maiiwasan, kailangan po namin ipaglaban po yung aming opinion na maghigpit po sa pagbibigay ng mga permits na hinihingi ng mga developers. Yun po ang role po ng OCD. Meron po mga national government agencies who are directly responsible in the issuances of the permits and licenses po. DNR and then LGUs. Paminsan-minsan, of course, kailangan po ng certificates from the peoples. Okay. Sir, thank you, sir. Good afternoon po. Paolo Barcelon po from the Billionaire News Channel. To Yusek Nepomuceno. Sir, over time, alam naman natin na i-inculcate na paunti-unti no, yung pagkakaroon ng quarterly earthquake drills. Pero may mga ilan pa rin sa kababayan natin na they see it as sometimes may pagka-encumbrance to sa kanilang araw, hassle, ganun. Siguro in the coming quarters, ano pa po yung mga aasahan natin na innovations to keep people engaged and more participative pagdating sa napaka-importanting drill po na ito? Tama po, buti ho na tanong nyo. Ang direksyon ho namin ngayon, hindi lang sa Office of Civil Defense, sa buong NDRRMC, yun pong ating council. By the way, ang council po, binubuo po yan ng 41 national government agencies plus 5 representatives from the private sector. Pagdating sa mga drills, ang direction po natin yon ay paano papalawakin ang involvement o yung pagsama sa atin ng mga nasa private sector. Kaya hindi naman po tayo nagsisimula sa zero. Hindi naman po step 1. Meron na po mga organizations who are members of big and dependable organizations. Marami na rin po yan. Halimbawa, yung PDRF, yan po ay grupo ng malalaking mga kumpanya na binubuo at pinamumunuan ng mga San Miguel Group, MVP Group, Ayala Group, PDRF po yan. Marami po yon. At ang direksyon naman po nila, nandun na po sila doon sa mga big corporations, pumupunta na po sila doon sa tinatawag na small and medium enterprises. At meron din pong grupo, halimbawa, yung Arise. Yan naman ay pinamumunuan ng grupo nila Mr. Hans C. o SM Group. At marami pa rin silang kasamahan. Maganda po ang ginagawa nitong dalawang grupo na to. Pangarap nga namin, kung maaari magkaroon pa tayo ng mas maraming organisasyon na kagaya ng PDRF at ng Arise. Hindi, inuulit ko po, ginagawa ng national government, local government, ang lahat ng magagawa natin. Hindi po tayo mayamang bansa. May limitasyon po tayo. Napakarami nating limitasyon. Kaya't kinakailangan natin ang partisipasyon ng private sector. Yan po direksyon natin ngayon. Hindi po pwedeng announcements lang eh. Dapat talaga sa planning, execution, and then sustained exercises kasama po ang private sector. That's the only way po. Apo. Sir, briefly lang, kasi one of your recent press releases involved yung pag-mention nung civil defense corps natin or parang yung ROTC na pang civil OCD, no? Kumusta naman, sir, yung mga involvement ng mga units natin na yon? And how will we see the expansion of those units' involvement in disaster response moving forward? Kasi nga, hindi lang naman sila sa pag may bagyo or units lang sila sa school. Like ngayon, mainit ang panahon, tumutulong ba sila? So paano, sir, yung expansion ng role nun? Tama, ganito yan. Yung mga pumapasok sa universidad o sa kolehiyo, di ba pumapasok yan ng training? Yes. Doon sa mga estudyante, 10% lang nila ang pumapasok doon sa mag-uniform ng ROTC. Around 90% doon sa hindi ROTC, doon sa civic work, no? Yan yung gusto nating makuha kagad. Paano sila maging involved, heavily involved. Sisimulan natin sa mas magandang pamamaraan kung paano magkaroon tayo ng data gathering na always updated.
nakausap ko halimbawa si Secretary Silidum kung paano niya kami tulungan na magkaroon ng app na, di ba, para real time. Alam natin gano'ng karami yung mga trainees at saan sila napunta after graduation at yung mga iba pang importanteng impormasyon. Doon natin simula, doon sa, kumbagay, formal sector, doon sa mga estudyante. Ngayon, another issue po yung mga hindi nag-aaral. Di naman din natin pwedeng pabayaan yan. Ano? Pero simulan muna natin doon sa mga pumapasok sa eskwelahan dahil malaking tulong sa amin yan. At yung mga graduates na, mga professionals, meron ho kami binubuo, sectoralized, na i-announce ko na, no? Meron kami inaambisyon, ang tawag po doon ay magkaroon ng partnership ang OCT with SERV. Itinatag na po namin yan. Yung SERV is Service Enlistment for Rescue and Volunteers for Emergencies for the private sector, SERV. Ibig sabihin, halimbawa, kayo ay mga truckers, kailangan namin ng tulong ng logistics. Dahil kulang na, hindi naman kulang, ano? Napakaraming kailangan natin mga trucks kapag kinailangan na. Nakapagpirmahan kami halimbawa sa Chamber of Mines, kina Attorney Mike Toledo, upang yung mga heavy equipment maging available kapag kinailangan natin yan. So hindi lang DPWH ang tutulong sa amin, yun ay libre. Tutulungan lang namin sila sa gasolina, syempre. For today, for example, pinractice namin yung aming pakikipag-ugnayan at partnership sa Angkas. Hindi to advertisement, ha. Hopefully, yung ibang mga Ride-hailing. pati yung uso sa atin, Grab, no? Grab, Ride-hailing Oo, ang ha. Yusek. So, kung pwede rin, kasama rin namin halimbawa yung group ng Lina Group of Companies. Unfortunately, taga Laguna nga yun, ano? Na nasawi si Commissioner o si Bert Lina. Nakapagpirmahan kami dyan, magagamit namin yung mga warehouses nila, yung mga communications equipment nila na available sa kumpanya nila. Libre. Even including yung mga portalets. Kapag kinakailangan na, halimbawa may evacuation centers, saan sila magre-restroom? So, hinati-hati namin yung mga posibleng pangangailangan, mga engineers, yung mga miyembro ng Association of Civil Engineers of the Philippines, ASEP, at pati yung PICE, yung Structural Engineers of the Philippines, para sa structural integrity, di ba, counter-checking, at bubuo kami para sa kasamaan sa media. Again, information is number one. Pag di alam ng mga mamamayan kung anong dapat gawin, maraming mangyayaring sakuna na hindi nila alam. Ganun po. Kailan ang target launching nito, Yusek? Yung serve niyo? Ginagawa na po namin. Na-register na po namin yan. Yung mga permits niya nakuha na namin. Tinulungan kami ni Yusek Dayan hanggang DSWD. Makikipagtulungan kami dyan. Along with the other already existing organizations from the private sector. Ganito, hindi po natin inimbento yan. Sa ibang bansa, ganyan din. Taiwan, Germany, natutunan namin yan sa kanila. Japan, yung involvement ng private sector, participation ng private sector is vital to the collective survival of the communities. Alright. Last na lang po kay Director Bacolcol siguro. Sir, understandable ongoing yung mga pag-aalboroto ng ibang bulkan, ano? Like Canlaon and everything. Ano ba yung mga major lessons learned 5 years from yung biglaang eruption na yon, specifically for the Calabarzon region na isa talaga sa mga worst affected? For Taal volcano, the last time it erupted was 1976. And we have a generation na walang alam. They're not aware of what happened. Kasi that's more than 40 years ago. That's the reason why dumadami yung tumira doon sa Taal Volcano Island. Because they had no information, wala silang, siguro alam ng sinasabi ng mga parents nila. And there was an eruption between 1966 to 1976. But yung pinanganak na after 1976, they had no, wala silang awareness of what happened. And isa yan sa mga lessons natin na huwag natin kalimutan yung mga nangyayari kasi it will recur and it will recur. Hindi lang natin alam kung kailan but definitely it will recur. Same thing with the West Valley Fault. The last time it moved, as I mentioned earlier, was in 1658. And what would happen is that meron tayong tendency to, well, yung mga tinatawag ng mga psychologists na normalization bias na because hindi natin na-experience or hindi natin na nag-register sa ating memory, it will not happen.
But the thing is, it will happen because magre-recur at magre-recur yan. So we really have to make sure na yung nangyayari ngayon would be nakadocument and this would be ibibigay natin sa next generation para walang makakalimot. Alright, thank you very much po. Hello po. Good afternoon. I am Isabella Velas White from Daily Manila Shimbun. So my question is for Director Bacolcol po. So earlier it was said that Japan is like one of our benchmarks when it comes to earthquake preparedness. So last year po, Vivox and JICA had a partnership. There was a record for discussion signing for the partnership, Technical Cooperation Project Capacity Development for Monitoring and Information Dissemination of Earthquake, Tsunami, and Volcano. So I just wanted to ask, how has this partnership with JICA so far helped in our earthquake preparedness here in the country po? Tama po kayo. And it will start this year. Magpapadala kami ng mga tao sa Japan to be trained on tsunami and on how to make the warning earlier than yung sa SOP namin. So ongoing siya. It's a 3-year project. So hopefully by the end of, after 3 years, ma-shorten na namin yung pagbibigay ng warning sa public. Okay, thank you po. Hello po, good afternoon po. Ako po si Hanalyn L. Rivero mula sa DZLB News po. Ang tanong ko po ay para kay Mayor Arlene po. Nabanggit niyo po kanina na alam niyo na po yung mga measures po at yung mga lugar po kung saan matatagpuan yung mga residente na malapit po sa West Valley Fault po. Ano po yung mga maaari pong gawin ng LGU po para sa mga residente na nandun mismo or malapit mismo sa West Valley Fault po? Kasi sa barangay yun eh. Opo. No? So first of all, sabi nga kailangan, very important yung barangay, dapat aware sila sa nanandoon. First of all, hindi naman namin kinip secret yun eh. No? Alam nila na nandoon, but they've been living there for so long already, so hindi na namin pwedeng tanggalin. Hindi pwedeng evacuate. Ang kailangan lang is alam nila, and alam nila, first of all, where to go. No? Meron kaming mga assigned na evacuate, safe spaces for them to go to. And then, ayun, from there on, depende siyempre. Kasi it's very difficult. It's very difficult. Alam natin lahat na hindi natin alam kung anong mangyayari kapag yung very basic lang na pwede nilang malaman dapat is pag meron ng shaking, no? Alam nila what to do. So, alam nila yon yung mga areas na yon. Barangay kasi siya eh. So wala namang development na doon. Except that, I cannot make them naman leave their homes right now. But as much as possible, may mga housing naman kaming ginagawa. So kung pero sorry but right now we cannot, ang pwedeng measure kasi doon is for them to leave the area. Pero we cannot do that because it's their home. It's titled to them. So, yung awareness lang on what to do and make sure na alam nila saan sila pupunta, anong pwede naming itulong sa kanila. Yun lang. Okay po, maraming salamat po. All right, thank you very much. And I believe that's the last question from our friends from the media. And at this point in time, to show our appreciation and gratitude to Santa Rosa City LGU for their gracious hosting of the first quarter NSED, we have a token to be handed over by Yusek Ariel and to be assisted also by ASEC Cesar, ASEC Charlie, and RD Carlos. We also have ASEC Rafi and Director Dominic also of SCG. ASEC Charlie is there. Director Doms.
A round of applause, please. Thank you very much, Santa Rosa LGU. All right, and also to show their gratitude to the Office of Civil Defense. I believe Santa Rosa LGU has also We have a token tokens to- also with the lion, which is a symbol of Santa Rosa, Lion City of the South. It's customized by one of our locators here, of course, Santis. But there's a lion here, ha? Symbol po yan ng Santa Rosa, the Lion City. When you see the ark, there are two lions. Those are sa ark namin. Those are original ones. Dala po ng Spanish government. And you know that Santa Rosa is the Lion City of the South. It roars. Opo, and everybody has. Asan yung iba? Yung mga nandito na lang po. I-ano natin. A round of applause, please. Thank you very much, Santa Rosa LGU, for these tokens. Ikaw, correct ko lang. Wala po sa ibabaw, sabi ko may bahayan, hindi po doon sa ibabaw ng fault yan. Actually, identified namin sa daanan po yung pinaka-fault. Okay. Thank you very much. And to end our press briefing po, may we request our CDA to give the parting words. Okay ka na, sir? Or then, with that po, siguro we give the floor to RD Carlos, ang host natin, our exercise director. RD Carlos? Hello, yes, it's working. Unang-una, I want to thank Mayor Arlene. Thank you so much, Santa Rosa Laguna, for hosting this first quarter NSED. I mean, from the bottom of our civil defense hearts, thank you. We wouldn't have done it without you. Kay USEC, everyone here, thank you so much. For the second quarter NSED, it's going to be a different host, but it doesn't mean ang Calabarzon ay hindi magdi-drill. So we will still do a drill on the second quarter, and we will invite the media sa aming second drill kung saan man yun LGU mangyayari. So ingat po lahat at maraming salamat po. Thank you very much, RD Carlos. And with that, we end our press briefing. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan from the media. Bawat segundo mahalaga. Bawat segundo mahalaga. Bawat segundo mahalaga. Kaya sabay-sabay po tayong Duck, cover, and hold. At makiisa sa first quarter Nationwide simultaneous earthquake drill. Mahalaga ang paghahanda para sa kaligtasan ng bawat isa. Kaya muli, nananawagan po kami sa OCD na makiisa po tayong lahat. Mamaya na po, 3:00 ng hapon, tandaan. Ligtas ang bayan, kung handa ang bayan.